Mga kawal ni Kristo. Magandang araw mga kaibigan, narito na po sa namang panibagong mga record ng ating mahal na Brother Ili. Ito po ay doon po sa programa ni Manolo, this is Manolo and his Genius Family. Ang pamagat ng ating tape ngayon na ating i-share sa inyo via cassette tape way back 1989 po ay ang isang paksa na pinag-uusapan dito ay hindi alam ng Diyos ang nasa isip ng tao. At ito po ay tinatalakay doon sa programa ng This is Manolo and his Genius Family mga kaibigan. Upang tayo po hindi na magtagal mga kaibigan, narito na po ang Brother Ili. Sapagkat hindi ba pumumusong kung sabihin ng isang tao, alam niya ang pag-iisip ng Panginoon tulad ng sinabi ni Ginoong Soriano na meron daw hindi alam ang Diyos. Hindi ba pumumusong yan? Na sinabi niya po sa San Pablo, sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan o maging kasanggunin niya? Sapagkat sabi mo, mayroong hindi alam ng ang Panginoon. Sa makatwid, pinangunahan mo ngayon ang karunungan ng Diyos. Sapagkat sabi ni Pablo, sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan? At sabi mo, mayroong hindi alam. Sa makatwid, pumumusong niya. Hindi ba pumumusong niya? Kasalanang malaki yan. Sabihin mo alam mo ang isip ng Diyos at ang Diyos mayroong hindi nalalaman. Yun lang, sagutin mo kung alam mo ang tamang sagot. Alam mo, mali ang tanong mo, Ginoong Tablada. Wala naman ako sinabi na nalalaman ko isip ng Diyos. Wala mo sinabi noon. Bagaman meron sa Biblia ganito. Sa 2:16 ng unang Korinto, sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Datapot nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Meron ho talagang mga taong kinaroroonan ng isip ni Kristo. Meron noon. Sabi ni San Pablo at saka sa mga unang Kristiyano, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Nasa Biblia po yan. Pero hindi ko sinasabi kailanman na alam ko ang isip ng Diyos. Wala akong makakaalam nun sapagkat ang Diyos ang may sabi na kung papaanong mataas ang langit kaysa lupa, gayon ang akin ang wikang pag-iisip at ang aking lakad mas mataas kaysa inyong pag-iisip at sa inyong lakad. Nasa 55 at 8 po yan hanggang 9 ng Isayas na ang kung gaano kataas ang langit sa lupa, gayon ang kataas ang isip ng Diyos kaysa sa tao. Yan po ang nasa Biblia. Sagot doon, Don Manolo, sa tanong ni Ginoong Tablada. At doon po sa kaninang nasabi ni kapatid na Menong na kung alam na ba raw ng Diyos o ng ating Panginoong Jesus, yung nasa 22:33 ng Lucas, ang masasabi po natin na sinagot ko nga kanina, alam ng Diyos yung sinasabi na ni Pedro na tama yung sinasabi ni Pedro. Alam po ng Diyos yun. Pero kilala ng Diyos ang kapasidad ni Pedro. Ayan po ang dapat nating maintindihan. Kaya yung hindi alam ni Pedro, may alam ang Diyos doon. Pero nung si Pedro yung magkausap na silang dalawa, ang kilala na po ng Diyos ang puso ni Pedro na talaga hindi hihiwalay sa kanya si Pedro. Maaaring makagawa ng pagkakamali si Pedro, pero ang desisyon ni Pedro ay alam na ng Diyos na. Nagdesisyon na si Pedro, talaga susunod siya sa Diyos at kay Kristo, kailanman at saan man siya pumaroon. Merong pangalawang ulit na tanong si Kaoni. I hope you won't mind, Mr. Soriano. Opo. Okay. Kaoni, please. Ginoong Soriano, babasahin ko ito isang talata na alam kong alam mo na rin ito. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso. At nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Ang sabi po dito ng Apostol si San Juan, nalalaman ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga bagay. Sa inyo naman, merong hindi nalalaman. Sino po totoo sa inyong dalawa? At totoo po yung Biblia na sinasabi niya na kung hinahatulan tayo ng ating puso, lalong dakila ang Diyos kaysa ating puso. Sapagkat nalalaman niya ang lahat ng bagay. Pagka patungkol ho sa puso ng tao, talagang alam ho ng Diyos yun. Lahat ng nasa puso ng tao, alam ng Diyos. Wala po akong sinabi kailanman na hindi alam ng Diyos ang nasa puso ng tao. Ang sinasabi ko na hindi alam ng Diyos
yung ididesisyon ng tao, yung bagay na wala pa sa kanyang puso, yung bagay na hindi niya pa pinapasyahan kung susunod siya o hindi, kung pipili siya ng masama at mabuti. Yun yung sinabi ni Juan, tamang-tama ho yun sa paniniwala ko. Pag nasa puso. Bakit ganun? Ba't kailangan mangyaring merong yung ididesisyon ng tao ay hindi alam ng Diyos? Why? Hindi ko makuha yung ano. Don Manolo, meron ho akong babasahin talata at ang pakiusap ko po ay pakinggan yung mabuti, Don Manolo. Pinag-aaralan ko kanina pa eh. Ito po, ang babasahin ko po, ang Deuteronomio, Kapitulo 3 at ang bersikulo ay 1 hanggang 3. Kung may bumangon sa gitna mo na isang manghuhula o isang mapanaginipin ng mga panaginip, at kanyang bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan, at ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari, na kanyang salitaan ka, na sabihin, sumunod tayo sa ibang Diyos na hindi mo nakikilala at ating paglingkuran sila, ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon, o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Tingnan niyo po yung wording doon. Bakit tayo sinusubok ng Diyos? What is the intent of God behind every trial that we are meeting every day in our lives as Christians? Ang sabi ng Biblia, sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig nyo siya ng buong puso at ng buong kaluluwa. Yan ho ang prueba ko doon, Manolo, na talagang merong hindi alam ng Diyos pag wala pa sa puso mo, hindi mo pa idinidesisyon, hindi pa alam ng Diyos kung magpapakasama ka, kung magpapakabuti ka. Kaya nga meron siya dalawang nakaandang bagay eh. Mabutit masama at gantimpala at sumpa at buhay at kamatayan. May nakaanda na siya. Dahil alam ng Diyos na merong hindi susunod sa Kanya, pero hindi niya alam na ikaw yung particular na yun na susunod sa Kanya. Hindi niya pinakikialaman yung haka ng puso mo. Hindi ba ang tao ay namamatay ang katawang lupa, di ba? Opo. At pagka namatay ay ang umihiwalay, ano ba yung umihiwalay sa Kanya? Espiritu. Yung pong espiritu ay bumabalik po sa Diyos ayon sa Biblia. Okay. Alin ngayon yung sa paghuhukom, ihaharap sa Diyos? Alin? Yung pong kabuuan ng ating pagkatao ayon sa 15 ng unang Korinto, versikulo 30. Hindi ba yun ang kaluluwa? Yung pong kabuuan, katawan, kaluluwa at espiritu ayon sa unang Tesalonica 5:23. Pero hindi ba yung katawan yun kamoy bumalik na sa alabok? Oo, kukunin ho uli ng Diyos yun eh. Bubuin uli. Oo, bubuin ho yun. Bubuin uli. Oo. Now, pagkatapos, saka palang babasahin ng Panginoon Diyos ang kanyang puso kung anong kanya ginawa sa lupa, di ba? Hindi niya nababasahin dahil meron ho tayong record ng pangyayari ang Diyos sa mga nangyayari sa tao sa lupa. Ayon sa 20:11 hanggang 12 ng Apokalipsis, merong mga aklat na pinagsusulatan ng Diyos ng ginagawa ng mga tao na bubuhay sa lupa. Kaya pagdating mo ng paghukom, iharap sa iyo yun na itong ginawa mo, itong ginawa mo, itong ginawa mo. Yun po, dun bakit kailangan buhayin pa uli? Bakit kailangan makaharap pa uli? You have to be aware in order to receive the judgment and the reward. Otherwise, hindi magiging thrill, walang thrill. You will not know na kaya ka pala naligtas dahil nagpakasakit ka. Ibabalik ko yung isip mo dati para for you to recall everything that happened when you are on earth. And after that, bigla kang babaguhin to receive the reward. Yan po ang sinasabi sa Biblia, 15 ng unang Korinto. Kinakailangan bang basahin pa ng Panginoon Diyos ang puso ng tao para malaman kung nagkasala siya o hindi? Hindi naman po yung puso niya ang babasahin, yung aklat ng buhay Yun yung aklat ng buhay ang babasahin. Yun ang ipababasahin ng Diyos para ipakita dun sa taong concerned. Kasi ibig mo sabihin tayong ginawa doon, Manolo, nakalimutan na natin Kaya hindi sa puso, kaya sa aklat ng buhay sabi ninyo, kailangan pa bang basahin ng Diyos yun?
Hindi ba niya madidesisyonan yun na hindi niya binabasa? Ibig sabihin, hindi niya alam? Kaya niya po yun, pero kailangan ipamata ng Diyos sa'yo. Miski sa husgado, kahit ho alam ng huwes na ikaw ang may kasalanan, hindi ho basta't ikaw papakulong. Tatawagin ka, must have your day in court para matupad yung due process of law. Miski ang Diyos, ganun din. Si Adan nung magkasala ho, tinawag Adan, saan kayo ka naroon? O kaya tinan ninyo, kung yung talong ng Diyos, saan ka naroon, Adan? O bakit niya tinatawag na gano'n si Adan? He must have his day in court. Tinitignan ng Diyos kung ano magiging pleading niya, o ano magiging kung guilty o not guilty. Ang ginawa ni Adan mali ang approach niya sa Diyos Yun kang babaeng binigay mo sa akin, yun ang nagbigay sa akin, kaya ako nakakain Ayun. Pero, ayun pagtawag ng Diyos kay Adan giving him due course of the law. Na siya mangumpisan kung pwede at para siya gumaanggang hatol. Hindi ginawa niya nagturo Ganyan po ang paraan ng Diyos. That's God's justice. There is always a day in court for everybody. Ganon din po ang hukuman ni Kristo. Ikalawang Korinto 5:10, nakasulat po yon, tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa hukuman ni Kristo upang magsitanggap ang bawat isa yun sa mga bagay na ginawa sa katawan, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Yan po ang maliwanag na nasa Biblia. Okay. Alright. Teka, may katanungan si Kamenong. At hindi naman pala 17 Mali ka naman kasi magbilang, hindi naman pala 17, Panginoon. Hindi naman 17. Kamenong, ba't yun? Mariyosin mo. Pinapaniwala, labis yan pala yun. Hinabi, 17. Hindi, kami nagsasabi ko, 17 yung palaman ng tinapay na pinadala sa atin. Ano ka, ito naman nabuli yung sinasabi niya, proyekto kami sa alam ng tao. Ganito, ang sabi ni Kaeli, kapag ka nasa puso na ng tao, alam na ng Diyos. Bagaman, at ang Diyos lamang ang talagang may kapangyarihang umalam ng puso ng tao. Yun ikatangian na ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko ngayon ito, sapagkat yung nasa 22, 32 o 33 ng Lucas, tinanong ko kanina, ito ay alam na ng Diyos sapagkat ito ay nasa puso na ni Pedro. Yung wala pa sa puso ni Pedro, sapagkat hindi pa nga niya alam na ito ang kanyang gagawin, alam na ng Diyos. Doon sa talatang 34, pakinggan ninyo, kanyang sinabi, sabi doon sa 33, sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Ito ang nasa puso ni Pedro. Pero ang sabi ng ating Panginoon Kristo, yung bagay na wala pa sa puso ni Pedro, ito sa 34. At kanyang sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ng manok hanggang sa ikaila mong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. O yun, wala pa sa puso ni Pedro yan. Okay. Alright, pasagutin naman natin si Carmen. Hindi ba tala kayo ito? One-on-one pere. Okay, bigyan natin dito. Kaibigan, go ahead. Tama po yung sinabi ni Camilong na yung nasa puso ni Pedro, alam na ng Diyos yun, na talagang hindi ikakaila ni Pedro ang Diyos. Hindi niya ikakailan, Panginoon sa Kristo. Totoo ho yun. Otherwise, sasabihin sana ni Kristo, sinungaling ka, Pedro. Pero alam ho ni Kristo talagang totoo yun. At hindi naman magsisinungaling si Pedro kay Kristo. Nung sabihin ni Pedro talaga na hindi kita iiwan, hindi kita ikakaila, talaga pong totoo kay Pedro yun. Nakita ni Kristo yun na totoo sa kanya. Pero, meron hong alam si Kristo na hindi alam ni Pedro. Alin ho yung alam ni Kristo na hindi alam ni Pedro? Alam ho ni Kristo na may mga kaaway siya, na yon ang bibihag kay Pedro. Yon ang kay Pedro, magbibigay ng takot kay Pedro pagdating ng oras na kailangan na siyang magkaila. Kaya pero hindi po yan pagpapahama kay Pedro dahil beforehand, nalaman na ng Diyos ang puso ni Pedro. Kilala po ng Diyos si Apostol Pedro. Kilala siya ng ating Panginoon Kristo. Kaya alam niyang kung magkahilaman si Pedro, minor na lang bunga na lang ng force of circumstances. Yung
circumstances po ang alam ni Kristo ron. At alam na ng Kristo na talagang ang desisyon ni Pedro ay habang panahon hanggang kamatayan na siya po ay talagang kay Kristo, hindi siya hiwalay. Okay, resume. At bago tayo magwakas sa ating one-on-one, gusto ko liwanagin lamang doon sa katanungan na mayroon bang mga bagay sa tao na hindi alam ng Diyos? Okay, resume lang ito, no? Paki-plancha ho lang ninyo ang kasagutan ninyo, Ginang Soriano. Go ahead. Una po, ang hindi alam ng Diyos yung bagay na ibinigay niyang kalayaan sa atin. Na hindi niya tayo pinipilit na pumili ng anumang bagay, kundi siya po'y nagbigay ng kalayaang mamili ka, mabuti o masama. Kung ang pipiliin mo mabuti o masama, ikaw ang nakakaalam nun. Pagdating nung oras na magdidesisyon ka, ang Diyos, hanggang hindi mo pa dinidesisyonan, kung ang pinili mo mabuti at masama, hindi niya pa alam yon. Yun po ang aking sagot doon, Don Manolo. Okay, with that, palagay ko, teka muna, pabor, yung activities po ng inyong samahan, pakibanggit po lamang, nang ako naman ay makapagpasalamat sa inyong pagiging panauhin natin. Maraming salamat din po, Don Manolo. At kami po ay nag-aanyaya sa inyo, mga kababayan. Ang atin pong samahan ay maglulunsad ng isang mass indoctrination. Magpapasimula po ito bukas ng gabi, alas 7, sa iba't ibang coordinating centers natin dito sa Metro Manila at karatig na lalawigan. Ang mga taga Metro Manila, makapagsasadya po kayo sa 4325 Emilia Street, Palanan, Makati, Metro Manila. O kaya po ay sa 298 Roosevelt Avenue, Quezon City. O kaya po ay sa 8192 Evacom Building 1, Sukat, Parañaque, Metro Manila. At dito po sa San Fernando, Pampanga, doon sa tapat ng Regional Hospital. At sa Angeles City, doon po sa tulay ng Angeles, pagpanik ng Abacan Bridge, andun po ang coordinating center. Marami pa pong iba, hindi ko lang po natatandaan lahat. At yan po'y magpapasimula bukas po ng gabi, alas 7, ang isang mass indoctrination inilulunsad po ng aming samahan. Ako po'y nagpapasalamat kay Don Manolo Pabis at sa lahat ng mga kasama sa Genius Family sa kanila pong pagbibigay ng panahon sa amin. At nagpapasalamat din ako rito sa aming kapitbahay kay Mr. Pregunta na nagpaunlak po sa akin na gamitin itong kanilang telepono. Teka muna, si Ali Pregunta ba nasabihan mo, may 2 oras pa natitira? Opo, alam po niya hanggang alas 12 kasi po nakikinig siya regularly sa programa niyo, Don Manolo. Dala niyo na po itong sapin-sapin yan at hindi matulog. Sige. Andito po sila, nanonood sila lahat dito sa akin habang nagsasalita. Sige. Maraming salamat po, Don Manolo. Huwag muna kayong bababa at maraming salamat, Mel. Si Mel Magdarag, mga kaibigan Mel, maraming salamat sa iyo. Salamat po, Kuya. Maraming salamat sa hindi mo pagkakapagsalita at sa iyong pananahimik dyan dahil sa talakayang bumawi. Okay. Alright, mga kaibigan. Bago po ang lahat, dadalhin namin kayo sa aming talakayan portion. Ito po muna sandali. Kapag sa katanungan at pagkatapos, pwede kayo magbalik-balik. Tandaan nyo na, basta concise, brief. At magtatanungan tayo. Kung sino may maluwag doon sa sasagutin natin. Okay. May katanungan lang. Sa binitiwan ni Ginoo Soriano mga kasagutan kanina, ikaw bilang miyembro, ikaw ba nasisiyahan? Opo, kaya nga po, mas gusto ko po talaga, Kuya Manolo, si kapatid na Soriano ang nagsasalita dahil... Hindi, ano po ibig sabihin siya nasisiyahan. Sa palagay mo ba, totoo lahat ang kanyang sinagot? Totoo po lahat, wala nga pong makatutol po dito sa lahat ng kasama natin dito eh. Ako, lahat nagtataasan ng kamay. Tumututol, hindi lang makatutol. Oo. Para... Maganda yan. Teka, tumututol pero hindi makatutol. Opo. Bago tayo magtutulan, ito po muna, commercial muna. Sandali. Andito po, Don Manolo. Nakuha mo ba yung premise ikaw ni kanina? Nakuha ko po, kaya lang hindi niya ibinigay ang talatang ginamit niya sa Hob. At dun sa talatang ginamit niya, wala akong nakalagay doon na alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa Hob. Ang sabi ron... Hindi. Yung kay Hob, nabanggit siya, yung kay Elipas lang.
Oh, Para bang pero sabi na meron na siyang binanggit na talata, sabi niya, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, ang wika ni Job. Hindi niya ko ibinigay ang talata at ibig ko po sanang hingi ng talata kay Kao. Teka, sandali. Hindi niya maibigay ang talata eh. Alam mo naman, eksperto ako eh. Miski hindi pa nasasabi. 42 ng Hob po. Ako, alam ko yun eh. 42 ng Hob na. Ito naman si Resty. Nabuking tuloy ako. Ba't mo sinabi? 42 daw. Ano? 42? Dos. Okay. Ito po ang sinasabi sa 42, Don Manolo. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Ito po ay sabi ni Job sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos. Alam ko na magagawa mo ang lahat ng bagay at wala kang akalang mapipigil. Wala akong kinalam na nito sa pinag-uusapan natin ngayon dahil ang pinag-uusapan natin yung hindi nalalaman ng Diyos. Yun po. Ngayon, yung sinabi ni Job na alam niyang magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi po tayo tutol doon. Pero meron nung sinasabi sa Tito 1:2 na ang Diyos ay di makapagsisinungaling. At ito po'y pangungusap ng isang mangangaral ng bagong tipan. At ito po'y kinasihan ng Diyos na masulat na ang Diyos ay hindi makapagsisinungaling. O di meron siyang hindi magagawa. Bagaman yun hindi bagay, yung bagay po kasi, thing, kosa, magagawa ng Diyos yun Meron siyang gustong gawin, magagawa niya. Pero, meron siyang hindi magagawa sa kanyang aktwasyon. At ito po ay ang hindi siya makakapagsinungaling. Yung ibinigay na talata ni Kao, ni 42:2, wala pong kinalam nandun sa pinag-uusapan natin ngayon na tungkol sa hindi nalalaman ng Diyos, yung ipapasya ng puso ng tao kung pipili siya ng masama't mabuti. Okay. Maraming salamat po. Thank you very much. Alright. Samantala, mga kaibigan. Sige, okay. Nakuha ba niyo yung katanungan sa uli? Opo, Sige yung po. pong katanungan nung phone caller natin. Mr. Balagtas. Opo, ni Mr. Balagtas. Lumalabas po misconception niya dun sa pagdami ng tao. Para bang ang akala niya, kaya dadami tao pagka kumain ng bungang bawal. Hindi po ganon. Nung lalangin po ng Diyos ang tao, 1:26-27 ng Henesis, nilalang niya ayon sa kanyang sariling larawan at tuwangis. Nilalang nila sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at kalatan ninyo ang buong lupa. Ayun, yun po nung sabihin ng Diyos, hindi pa natutukso si Eva at si Adan. Pero meron na hong sinabi ang Diyos na kalatan nyo buong lupa. Kaya hindi po ang pagdami ng tao ay manggagaling doon sa pagkakain ng bungang bawal. Okay. Yun po. Maraming salamat po. Kumakain ba kayo, Mr. Suyara? Hindi po. Ang akin lang pong pustiso ay bagong kabin. Baka ako nagmimerienda kayo. Makipagmerienda kayo sa amin. May padalaw dito si Mrs. Lorita Hison. Maraming salamat po kay Mrs. Hison. Salamat. Naku, malapit na itong aking mission. At tingnan mo nga naman ang programa ko, mga kaibigan, makakarating din yata ako sa katotohanan ng hustong-husto. Naku, ikaw nga. Sige, malapit na. Naku. Joy to the world, the Lord. Baka ganun ang kanta ko Baka naman Suryano ang kanta Nang si... ano yung kanta niya? Ano simula ng kanta niya? Hindi, yung simula ng kanta niya palagi Nagmimilagro ay tinulungan ng... Ito naman taong ito. Okay, alright mga kaibigan. Meron pa isa dyan? Hindi, sandali lang ka mo, para may iupo ko muna huwag ka mong magbababa, huwag kang mababa. Pros, halika. Sige, go ahead. Hindi kasi... Temo, nagmamadali, nung magsalita ay magbukas ng mikropono. Paano ka matitinig ng anak mo dyan? Lalo hindi babalik yung anak mo Panginoon ko, Diyos na buhay. Ganito, Don Manolo, sapagkat ang tanong ko, sabi kasi niya, meron daw hindi alam ang Diyos. Ngayon, dito sa binasa ko kanina, ang tinatanong ko rito sa salita ni Apostol San Pablo, hindi ang Panginoon sa Kristo, kundi sa Roma, Kapitulo 11, versikulo 34, ang tinutukoy rito, yung Diyos Ama. Sapagkat sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Ngayon, kung sabihin ng tao, sabihin ni Eliseo Soriano na meron hindi alam ang Diyos, mukhang mali. Sapagkat dito, ang tinutukoy rito, hindi pag-iisip ng ating Panginoon sa Kristo, kundi mismo yung Diyos na Ama
Walang tao nakaalam ng pag-iisip ng Diyos. Sukat sabihin mo ngayon na na merong hindi alam ang Diyos sa bakit pamumusong yan. Alright. Ha? At Okay. yan, huwag mo iligaw. Hindi Panginoon sa Kristo tinutukoy, kundi amahanggan yan lang. Alright. Mel, medyo ikaw na kasi mo dito, Mel. At baka lalo mawala ang ngipin niyan. Tuloy mo. Ang talata pong isinet kasi ni Mr. Tablada, itong 11:34 ng Roma, ang nakasulat dito, sapagkat sino ang nakaaalam ng pag-iisip ng Panginoon o sino ang kanyang naging kasangguni. Totoo naman yun at saka wala namang kagaya Ito po nga yung po ng boses ni sinabi Mel kapatid Magdaraon. Soriano kanina. Hindi niya sinasabing alam niya ang pag-iisip ng Panginoon. Kundi ang sinasabi ni kapatid na Soriano at yun ang nasa Biblia. Ang sinagot niya si mayroong hindi Prospero inalam Tablada. ang Diyos. Mayroong hindi alam ang Diyos. Yung ididesisyon ng tao. Dating manggagawa sa Hindi inalam ng MCGI. Diyos yun. Iba naman po yun sa nakasulat dito sa 11:34 Ang nakasulat dito, sino ang wika ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino nga? Tao ka, paano mong malalaman yun? Paano malalaman yun? Hindi yun ang pinag-uusapan at hindi yun ang topic kanina. Malayo naman masyado yung ginagamit ni Prose. Teka. Pros, may nagsasalita. Iba po yung ginagamit na talata ni Mr. Tablada, Kuya Manolo. Taliwas po doon sa pinag-uusapan kanina. Okay, alright. Sige. Mamaya ka, Pros. At naku, maganda ito, ha? Maganda ito. Pero hindi pa nagbabalik, ano? Pros, hindi nagbabalik. Mel, hindi pa nagbabalik? Hindi pa po. Bakit? Ikaw, dali. Bakit hindi nagbabalik yung anak ni Pros? Pinipigilan nyo? Kuya, ang totoo, ako po mismo, isa rin sa personal na nakipag-usap kay kapatid na Maribet. Oo. Ikaw, kapatid na Maribet, bakit hindi ka... Bumalik. Hindi ka bumalik. Maribet, Oo. anak po yan ni Ang Prospero totoo po, Tablada. pinababalik namin. Kaya lang talagang nasumpungan niya yung tunay na tatay, mas mabuting magulang at mas mabubuting kapatid. Ayun, oo. Totoo ba yun, Pros? Nakatagpo ng tayo na dyan, men. Tayo na dyan. Totoo ba, Pros? Nakatagpo na ng tunay na magulang. Alam mo, ang isang umayaw bumabalik, lahat ng katwiran gawin niya, kahit na hindi tama gagawin niya. Ang katwiran lahat, natatakot siya, maalis siya sa mali. Sayang, ang nasa ko pa no, maligtas kayo. Kung yan ang gusto mo, bahala ka. Hindi ko nakasalanan sa Diyos yan. Nagalit na yung ama sa anak. Okay, teka. Dali na. Okay, dito na tayo. Hello. Hello. Ganda gabi po. Gabi po, Don Manolo. Opo. Ito po si George D. Macali ng Caloocan. Opo. Meron po sana akong itatanong. Sige po. Kung alam ng Diyos ang pagpapasya ng tao, bakit po sa Apokalipsis 3:20, ang Diyos ay tumutuktok? Naniniwala po ako na ang Diyos ay sumasa lahat at sumasa ibabaw ng lahat. Ngunit gusto ko rin pong maunawaan dahil nga ang talakayan nyo ngayong gabi tungkol nga po sa ang Diyos ay may bagay na hindi alam sa tao. Kaya po ang tanong ko, bakit po ang Diyos ay tumutuktok doon sa Apokalipsis 3:20? Ano ba kayo? Pabor ba kayo doon sa ang Diyos ay merong bagay na hindi alam? Kasi dito po kasi sa... Hindi. Pabor ho ba kayo doon? Pabor po ako. Wala ho problema kung pabor kayo. Sapagkat ang tinatanong namin dito, yung pabor doon sa bagay na yun Kasi, ang kailangan maging tanong ay yung hindi ho pabor. Dahil kasi, si Ginoong Soriano lang nagsabi ho noon Ang sabi ko po, naniniwala po ako na ang Diyos ay sumasa lahat at sumasa ibabaw ng lahat. Ngayon po, ang inaano ko nga po, kasi medyo nagugulo Ano po. nga ho problema nyo? Hindi na mo problema. Yun nga po, kung sinasabi ng kapatid na Oni at kapatid na Pros na ang Diyos ay alam ang lahat. Ang tanong ko po, bakit po sa Apokalipsis 3:20, ang Diyos ay tumutuktok, nakatayo at tumutuktok. Okay. Yan po. Alright. Nakatulong. Okay, salamat po ha. Opo. Okay. Alright mga kaibigan ha. Kami nung, paano yun? Sino pa hindi nakakasagot? Kami nung. Okay. Kami nung, sige, good. Doon sa sinabi ni Kaeli kanina, na merong Ito yung si bagay Minong na Pilimino hindi sa alam ang Badista. Diyos. Ngayon, yung pagsasaliksik ng puso at alam naman ng Diyos yun, ay wala raw problema dahil kung nasa puso na ng tao, ay natural, alam ng Diyos. Bagaman,
at ang Diyos lamang ang merong ganong katangian sapagkat siya ay nakakaalam ng lahat. Ngunit pagdating doon sa binasa natin sa 22 ng Lucas, yung sinalita ni Pedro na, Panginoon, ako'y sasama sa iyo hanggang kamatayan. Yun, sa pagkakataon yun, nasa puso ni Pedro. Yun ang nasa puso. Kaya hindi nga niya alam pang mangyayari na ikakaila niya ang Diyos eh. Pero sinabi ni Kristo, bago pa mangyaring ikaila, ang sabi niya sa talatang 34 ng 22 ng Lucas, at kanyang sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok hanggang sa ikaila mong makaitlon ako'y hindi mo nakikilala. Nagpilit pa si Pedro na hindi niya, pero ano ang nangyari? Ikinaila nga niya sa makatwid. Ang nasa puso ni Pedro ay yung siya isasama hanggang kamatayan. Hindi niya alam na darating pala ang oras na siya ikakaila niya ang Panginoon. Sapagkat yung bagay niyon, wala pa sa puso ni Pedro. Pero alam na ni Kristo, yung bagay na wala pa sa puso ni Pedro, sinabi niya, ikakaila mo ako. Bago tumilaok ang manok, ikakaila mo akong makaitlog. Sa makatid, maliwanag na yung bagay niya wala pa sa puso ni Pedro, alam na ng Diyos. Maliwanag sa 3:20, alam ng Diyos lahat. Okay, alright. Po. Naku, ipitsi, nadal ni Kami. Yun ang gusto kay Kami, no? Yan. Wala na. Mr. Sir, huwag ka na muna sumagot yan. Magkukumersal ako at pag-isipan mo buti. May ka ng tulong sa kay Aling Pregunta, ha? Sandali, ha? Dali. Nandito po, Don Manolo. Unang-una po, sige, ganito po, masasabi ko kay Camino. Naturuan ka ba ni Aling Pregunta? Opo. Oo. Okay. Ganito po yan, Don Manolo. Unang-unang masasabi ko kay Camino, ang isinahit niyang talata ay concerning Jesus Christ. At ang tanong ko lang kay Camino, at gusto ko sana sagutin niya mamaya, kung naniniwala siyang si Kristo ay Diyos, at kung naniniwala siya si Kristo ay Diyos, tanong ko uli sa kanya, alam ba ni Kristo ang lahat ng bagay? Tiyak na isasagot ni Camelong, hindi alam ni Kristo ang lahat ng bagay. Dahil meron siyang sinabing hindi niya alam yung oras at araw ng paghukom. Bakit niya isinasahit si Kristo? He is destroying his stand. Teka, sandali. Bago yung pagpatuloy, doon sa binanggit ninyo na hindi alam ni Kristo ang araw at oras ng pagdating, ha? Teka muna, hindi ba lumalabas na si Kristo hindi Diyos? Hindi nga po kabawasan ng pagiging Diyos, yung hindi mo, meron kang isang albagay na hindi alam, Don Manolo It is not a prerequisite to be God na kailangan alam mo lahat ng bagay. Yun ano lang na preconceived idea lang ng mga tao yun, Don Manolo. Pero Jesus Christ, in spite of He being God, according to the Bible, meron siyang sinabi sa Biblia, sa 24 at 36 ng Mateo, na tungkol ang wika sa oras at araw ng paghukom, ang Ama lang ang nakakaalam nun. Mismo siya, hindi niya alam. Hindi niya nga sinabi sa mga apostol kung kailan Yun po ang ginagawa ni Camino, dinidestroy niya, siya mismo sumisira sa kanyang stand. Samantalang, kung titignan po natin sa konteksto, alam ni Kristo yung nasa puso ni Pedro. Talaga hindi nagsisinungaling si Pedro, hindi siya kakaila. Pero alam ni Kristo yung nasa puso ng mga kaaway niya na nung gabi na yung gigipitin siya at madadamay si Pedro. Yun po ang sinasabi ko kanina, Don Manolo. He is a victim of circumstances. Si Pedro ay biktima ng sirkumstansyang nakita ni Kristo yung puso ng kanyang mga kaaway na pati yung kanyang mga alagad ay gigipitin. Okay. Yun po, ang sagot natin dyan. Maraming salamat po, Don Manolo. Very much. Alright. Asok mo natin. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi po. Manolo Pabis. Opo. Si Jungas Kumpo ito, sige ng po. Tondo po. Opo. Yung akin po, naniniwala po ako na ang Diyos po, walang hindi siya alam, lahat po alam niya. Ang sagot ko po rin kay Mr. Soriano na nung pong sinubukan ni Abraham na ialay po si Isaac, sabi po niya, ang Diyos ba niloloko ba niya yung sarili niya na alam niya ng susunod
ano pa, yung bang inuutos pa niya. Susubukan ba niya ang tao ngayong alam niya na ang ano, yung nasusunod naman pala. Sa akin po, kaya po sinubukan ng Panginoon Diyos si Abraham, hindi po para alamin ng Diyos na sa sarili niya kung alam niya o hindi. Yun po, para ipaalam kay Abraham na gano'n na po kataas ang pananampalataya ni Abraham. Yung pong pagsubok, ang kapakinabangan po, para kay Abraham hindi po para sa Panginoon Diyos Yun naman po sa akin na sabihin ko po, kaya po sinubukan si Abraham. Pinapaalam kay Abraham. Mr. Gascon. Alpa? Pinabayaan ko lang ho kayo, pero sana huwag ko kayo sundan ng iba sapagkat tanong ho lang ang kailangan Ganun po ba? Salamat po ha. Sige po, tingin po. Okay. Soriano. Sige. Kasi po, sa kanya na ring pagkabasa at sa kanyang paliwanag, na hindi raw po alam ni Kristo na kinikilala rin niyang Diyos, yung tungkol sa araw at oras. Samantalang napakaliwanag po ng sinabi ng Panginoon nung tanungin siya ni Felipe na, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Ang sabi ng ating Panginoon, napakaliwanag Matagal ng panahon ako'y kasama mo, hindi mo ako nakilala, Felipe. Ang nakita sa akin, nakita sa Ama. Paanong sinasabi mo? Nagulat Nagulat ba? Pinaliwanag ko na sa inyo. Nagulat nung sabihin. Nagulat. Style Tomas, nagulat. Di ba nagulat yun? Ngayon, sabi pa ng Panginoon doon hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama? Nagulat. At ang Ama ay nasa akin. Paano ngayong sasabihin mong hindi alam ni Kristo? Pambihira ka. Pambihira ka. Sino ba susundin ko? Paniniwalaan, ikaw o si Kristo na nagsasabing nasa kanya ang Ama? Pagkatapos sasabihin mo hindi alam ni Kristo, aba, sarili mong interpretasyon yan, Ginoong Soriano. Hindi niya nalalahan. Okay. Briefly. Briefly, ha? Kaibigan. Nandito po, Don Manolo. Hindi ka ba nagulat? Hindi naman po. Baka ako nagulat. Alam niyo po, Don Manolo, ang sagot ko kay Mr. Gaston, with due respect to him, talagang ako pambihira ako dahil iba sa lahat ang paniniwala ko para sa Diyos. Sandali, ha? Iyong nagsalita kanina, nagtanong, hindi ang aking pinupuna sa kanya yung pagkatao niya, no? Ang pinupuna ko lang sa kanya ay hindi siya sumunod sa regulasyon Tanong lang naman nag-explain siya. Pinabayaan ko naman. Inihintay kong maalaala at maisip niya. Hindi hanggang sa dumating yung pagkakataon, kinakailangan pigilin ko siya ganun So, kung ano man ang isasagot niyo sa kanya, inyo yan. Ano ba yung katanungan? Wala po akong isasagot doon sa tumawag ko yan. Siguro naman nakakilala niya na medyo nalihis siya sa palatuntunan. Pero ang sinasagot ko po, itong kay Mr. Jun La Chica. Sige. Opo, nasabi ni Jun La Chica, sabi raw ni Kristo, nasa kanya ang Ama, pambihira raw ako. Sasabihin ko raw na hindi niya alam ang paghukom. Hindi naman ako may sabi nun Andiyan si Kaonit, alam kong kami... Sinabi niyang pambihira ka, bakit di mo naman sa kanya si Patis? Sige, tuloy. Kasi po, ganito. Alam naman ni Kaonit itong isinasahit kong talata, 24:36 ng Mateo. Sabi ni Kristo, tungkol sa araw at oras na yaon ay walang nakakaalam. Kahit ang Ama, ay kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Kaya po, hindi ako may sabi noon na hindi alam ni Kristo yung araw ng paghukom. Siya may sabi noon. At si Kristo kailan may hindi nagsinungaling. Nung sabihin niya, talagang hindi niya alam yon. Yun ang masasagot ko kay Mr. La Chica. Kaya yung sinasabi niya na yon na ako raw ay pambihira, salamat naman at nagpapatotoo siya na talagang pambihira nga ho ang aming paniniwala. Maraming salamat po. May bagong galing salita kayo, pambihira. Hindi ko kumakain dyan, kawa ka naman. Aling pregunta, pag merienda, hinuhunin niyo yan, ha? Sarap naman ito, kinakanami. Galing kami dito, hison ito. Sandali. Okay. Ano ba ito? Puputo. Alam mo rin teleponong meron pa kami taga-pindot at meron pa kami taga-lagay din. Baka maputol
Alan Pregunta. Totoo bang Pregunta pangalan na? Pregunta Ang mga miyembro ninyo, ang gaganda naman pangalan. Si Pregunta. Okay. Ito. Ulit tayo. Question. Kauni. Kauni. Mamaya, alam niyo mga kaibigan, may meron ako sasagot kay Kaoni, pero mamaya na Kaoni. Pag gusto niyo sagutin ngayon? Sige, pagbigyan nito. Alam niyo sige, go ahead. Alam po ninyo, may nagpadala ng liham dito at sinasabi na hindi raw totoo na kami umalis, kundi kami inalis sapagkat merong mga kono-onong mga sulat ang pinadala dito kami Don Manolo. Pero iisa lang ang sagot ko. Those letters are all self-serving. Alam niyo na ang ibig sabihin ng self-serving. Siyempre, gagawa ng sulat yung... Hindi kaya parang... Ito yung si Oni Santiago, dating ministro ng Iglesia ni Cristo. Xerox copy nung para bang original... Miskin na ba, Juan, alam niyo, talagang ugali nila yan eh. Na pagka merong itinitiwalag, para lumitaw na ang may kasalanan yung itiniwalag, kung ano mga iniimbento. Ganun ba yun? No, mga sulat. Naririyang pasalaysayin ka. Hoy, magsalaysay ka. Pas ba nyo natatandaan nyo yun? Huwag na yun, alam nyo na yun na, sige, salaysay mo. Ugali na yun ng iglesyang yan eh. Na pagka merong umalis, at pagkatapos sinabing mali aral, sasabihin, hindi, ito totoo niya, no? Kung ba't yan umalis, ganito. Ano ngayon ang sama kung ako ay sinabi ko na hanggang Disyembre na lang ako? Wala na ba akong kalayaan at karapatan sa sarili ko na magsabi na tigilan mo na yun, puro kabalbalan lahat tinuturo dyan? Wala ba akong karapatan magpasya nun? In myself? Ha? Bakit pati yung aking karapatan ni pakikialaman? Ang tanong ko Kaoni sa inyo, bakit kayo pinadala ng ganyan? This is in response... Hindi ko tinanggap yan eh. Ngayon ko lang nakita yung mga sulat na yan eh. Na nagpapaliwanag na yan yung mga invento. Fabricated. Na nagseserve ng kanilang purpose na palumpasin. Kami ang masama at hindi sila... fabricated Kaoni kung dokumentado yung... Hindi, sila ang gumagawa ni. Ganun ba yun? Hindi ba? Sino gumawa? Sino tumanggap? Sino gumawa ng sulat? Membro nila. Self-serving. Ang isa roon ay nakasabi matalik niyong kaibigan. Naku, hindi ko matalik na kaibigan yun. Kilala ko lamang, pero hindi totoo yung matalik na kaibigan. Ano ngayon kung sinabi ko doon sa tao na hanggang Disyembre na lang ako? Bakit? Nakahalata ko na puro kabalbalan eh. Naturo eh. Hindi ba kalayaan ko yun? Bakit naman ako? True, Kaoni. Yan ba'y kumakapit yun sa pangyaring? Tsaka hindi totoo yun na ang father ko ay... Nung itiwalag nila, ay umalis na. Matagal nang umalis bago nila itiniwalag. Bakit? Ayaw bumalik eh. Ngayon, natatakot sila na baka ano ang ibig sabihin, inuunahan nila kaagad. Hindi ba ginawa? Hindi mo kasi alam ang kasaysayan eh. Tanong mo doon kay Ranyo, kay Erde. At alam niya kung bakit hindi ko pumirma doon sa inihanda. Naghanda yan ang isang sulat at ako'y pinapipirma. Pinirmahan ko ba? Anyway, huwag tayo mag-touch ng mga ganun bagay na... Hindi, paano nga they are going to that extent. Nagpapalabas sila ng mga sulat na hindi ko alam. Tinatanong ko lamang how authentic yung sulat ito hindi. They are all fabricated. Bueno, yun lang opinion ninyo. Tapos, tsaka yan ay ginawa self-serving. Self-serving. Miyembro ang sumulat, miyembro ang tumanggap. One-sided. Sige, okay. Yan po masasabi ko. Kaya, huwag kayong maniniwala sa bawat sinasabi niya. Akala nyo, Diyos ang nagsasalita sa inyo. Sa atin ninyo. Kung totoo, hindi. Alright. Okay, thank you very much. Galit si Maraming salamat, Kaoni. Oni Santiago. Double B, 594. Ngayon, dublado ng lakas, dublado pang paglilingkod bayan sa ika-44 na taon nito sa broadcasting. DZBB,
sumasaimpabuhay 24 oras. Ang punong himpilan sa AM band ng DCWB. GMA Radio Television Art. Miento ng Malabon. Ang tanong ko, ito ay para kay Mr. Eli Soriano. Sa 1 Gs 16, sinabi ni Jesus na mayroong siyang ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang tanong ay ito, ang mga ito ba ay tumutukoy sa inyong samahan, Mr. Eli Soriano? Salamat po. Okay. Huwag natin palamigin to. At mainit pa eh. Bibiga, andyan ka ba? Hello? Andyan ba kayo? Andito pa po, Don Manolo. Nakuha ba ninyo yung tanong? Opo. Sige po. Alam niyo po, yung Gis 16 ng Juan, tumutukoy po yan sa kabuang Kristyanismo. Tupang nasa kulungan na noon at tupang dadalhin pa sa kulungan. Kaya ito po ay kabuuan ng buong Kristyanismo. Isa pong malaking kaimpertinentihan ko pagka tinanggap kong ang tinutukoy dito ay ang aming samahan. Napagkat ito'y tumutukoy sa kabuuan. Bahagi ho kami ron. Hindi kami yon. Bahagi kami ron. Yun po ang ating sagot dyan. Alright. Maraming salamat po. Yun ang kasagutan. Alright, mga kaibigan. Si Ray. Tayo saan ka ba mo, Ray? Ang punto po ko po dito, Don Manolo, na ihahayag, yung tungkol sa pagiging tao at pagiging Diyos ni Kristo. Pag humahantong po sa pagiging tao, talagang may limitasyon ang mga kaganapan. Gaya halimbawa ng Hebrews 5:7, dito ipinakikita kailangan ni Kristo ang kaligtasan. Kasi sumisigaw siya dito at lumuluha doon sa makapangyarihang makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Sa makatwid, kailangan niya dito ang kaligtasan. Pagka ito iniangkop natin sa kanyang pagka-Diyos, iisipin mo nga, Diyos siya, paano nga niya nangangailangan ng kaligtasan? Kailangan intindihin po natin yung pagiging tao niya, ginanap niya talaga yung pagiging tunay na tao na merong hindi nalalaman. Kaya doon sa puntong yon, tao siya. Nasa katawang tao siya. Laman ang kanyang kasarian kung paano ang mga anak ng tao ay merong dugo at laman, gayon siya, bumahagi talaga nito. Kaya kung salitain niya yon, sa dahilang tao siya. Pero kung idadamay mo yung kanyang pagka-Diyos, sa pagiging tao niya na merong hindi nalalaman, dito rin nangangailangan siya ng kaligtasan, ay magkakaroon ng limitasyon ang tungkol sa pagka-Diyos. Kaya liripin po natin mabuti. Sa dahilang tao siya, kaya niya nasasabi yun. Dito rin sa Hebrews 5:7, kaya siya sumisigaw na ililigtas siya noong may kapangyarihan sa dahilang tao siya. Pag iniangkop mo sa pagka-Diyos, magkakaroon ng limitasyon. Kaya pala may banggit na hinubad. Yun. Kailangan kasi makita yung Don Manolo Hindi yung basa-basa. Dito nangangailangan siya ng kaligtasan. Ang Diyos, nangangailangan din ng kaligtasan. Hindi po ganoon ang dapat nating ipakita sa tagapakinig. Hindi natin dapat paratingin sa kaisipan ng tao na ang Diyos, hindi maaasahan sa pagliligtas dahil nangangailangan din siya ng kaligtasan. Huwag ganoon. Kundi, ipakita nating mabuti yung diwa na makapaghahatid sa tao sa tunay na kaunawaan nitong Biblia. Yung po lamang Don Manolo. Alright, Kaminong. Andiyan kayo, Kaminong. Go ahead. Sasagutin ko po yung sinabi ni Kaeli kanina. Pagkatapos na mabasa ko doon sa 22:34 ng Lucas, na nalalaman pala ni Kristo ang sinasaloob ni Pedro samantalang wala pa sa puso. Ngayon, ang sabi naman niya, kung si Kristo'y Diyos, ay meron siyang hindi nalalaman dahil hindi niya alam ang kanyang pagparito. Ang ating pinag-uusapan muna ay tungkol sa kalooban ng tao. Ano ang ipinapasya? Ayon sa Kapitulo 2 sa talatang 25 ng Juan, ang sabi roon na si Kristo, kilala niya ang lahat ng tao at alam niya ang isinasaloob ng tao, ng lahat ng tao. Alam niya ang isinasaloob. Ngayon, doon sa kanyang pagdating, ang sabi ni Kristo, hindi ko alam, kundi ang Ama lamang. Ako hindi alam ng anak, kundi ng Ama lamang. Pero dumating ang pagkakataon, nagsalita ang ating Panginoon Kristo sa Kapitulo 16 at ang talatay 22 o talatay 16. Ang sabihin niya, sandali na lamang niya. At ako'y hindi na niyo makikita at muling sandali pa. Ako'y inyong makikita. Patuloy ang ganitong pag-uusap. Sa ganitong pangyayari, ang sabi niya, darating niya ang araw na hindi na niyo ako tatanungin ng mga bagay ng tungkol sa Ama. Pagdating sa talatang 30, nung mapakinggan ng kanyang mga alagad, ang sabi, ngayon,
nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. So makapwede, maliwanag na nakilala noong mga kausap niya, alam ni Kristo ang lahat ng bagay. Tinanggap ba niya? Tinanggap niya sa talatang 31 at sinagot sila ni Jesus, ngayong bagay, nagsisampalataya kayo. Ayun, maliwanag na alam niya dito sa pagkakataong ito. Okay, alright mga kaibigan. Maliwanag ba? Ayun, nasabi natin maliwanag ba? Okay, pasasagutin pa ba natin yun? Maganda kayong ganyan para pasagot na. Ikaw na kaya lang mail. Sige. Maganda kayo ngayon. Pasasagot yung sandali to. Okay, may caller tayo? Okay. Lagyan natin muna dito yung caller. Hello? Hello, Opo. Kamanolo. Si Ben po dito. Ben. Okay. Sige, go ahead. Sige po. Ito lang po regarding the same topic. Yung pong Job 12 at talatang 16 hanggang patuloy, nakalagay po dito, to him belong strength and victory, both deceived and... So ayun, medyo natapos ng isang bahagi ng tape. Right? Ayun, so i-stop natin. Ganito kasi mga kaibigan, mga kapatid, ayan, natapos yung isang bahagi ng tape. Kailangan itong baligtarin ng pagganyan. So dahil natapos na po, as follows po mga kaibigan, i-record ko yan. Pero sa ngayon, putulin natin para naman kayo hindi masyado mahaba, no? And then abangan ninyo ang pangalawang bahagi nito sa paksang pinag-usapan na hindi alam ng Diyos ang nasa isip ng tao. So di ba, no? Kita natin ang Brother Eli kung paano siya sumagot. Kasi ang stand niya, may mga bagay na hindi alam ng Diyos na nasa tao. So kung ano man, narinig naman niyo ang mga pinag-usapan at muli, ang tape na ito mga kaibigan, ito po ay isa sa pinakaluma na po na matawag natin ng mga rare audio tapes, audio recording ng This is Manolo and his Genius Family. Alam naman natin, way back dekada 80 pa po yan. This is Manolo and his Genius Family na kilalang kilala na po sa mundo ng pananampalataya. Tuwing gabi po yan doon sa DCWB, sa sa GMA7. Yun po yung dekada 80 po yan mga kaibigan hanggang late dekada 90 na po. At narinig naman ninyo, This is Manolo and his Genius Family. Yun po ay programa ng mga sarit-saring mga tagapagsalita ng iba't ibang relihiyon at pinag-isa doon sa programa ni Manolo Pabis at open forum po yan. Pwede makatawag ang sino man, magtanong kung sino man ang dapat tanungin. So muli, babalik rin natin ng tape. Abangan ninyo ang kabila nito. Hanggang dito lang po muna mga kaibigan at siya nga pala, bago tayo magsarado, ang tape na ito or ang audio recordings na ito ay na-i-upload na po ni Usapang University. Pero galing po yun sa akin. Na nung una kasi akin na po itong na-upload, subalit binura ko dahil nung minsan nag-edit ako sa akin channel. So ngayon, akin na po ito i-re-upload. Kasi sarili ko to eh. Akin to eh. Right? Ito. Yun. So hanggang dyan lang muna tayo mga kaibigan. Ang inyong kaibigan sa Himpapawid at sa Pananampalataya Felix Moore TV. Hanggang dito muna. And now, Felix Moore TV is now signing off. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye na muna. Hayon at ating ipagdiwang, aral niyang tanging kaligtasan, sa lahat ng dako ay isigaw.